Hi, my name is Encyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Do you think because Toto is not here, I'm doleful? Our vocabulary term is doleful. Doleful. Pauwiin si Toto. Pauwiin si Toto, Mr. Dictionary. Ang doleful, mga sombreros, ay adjective. Ito yung pagtukoy o paglalarawan natin sa tropa nating sobrang nalulungkot, no? Sobrang kalungkutan or sobrang malungkot, mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay mournful, despondent, kung napanood niyo yung vlog natin about despondent, depressed, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Samuel's eyes were doleful after receiving the subpoena from the Supreme Court. Doleful. Subpoena, subpoena, subpoena. The letters B and O are actually silent. It's not subpoena or subpoena. It's subpoena. Subpoena. Yada yada. Samuel, Samuel. Do you know Samuel Morse? Si Samuel Morse, mga sombreros, ay isang Amerikanong pintor at inventor. Siya po ang nag-develop ng electric telegraph. Siya at ang kaibigang si Alfred Vail ang nag-develop din ng tinatawag na Morse code. Doleful, no? Sobrang nababalisa, sobrang nalulungkot, no? Huwag po tayong malungkot. Sabi po dito, 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya, kay Jesus, ang ating or inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Psalm 30 verse 5, dahil ang Kanyang galit ay hindi nagtatagal, ang galit or Kanyang galit, ang galit ni Lord. Ngunit ang kanyang kabutihan or ang kabutihan ng Panginoon ay magpakailanman. Grabe. Maaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Psalm 34:18, malapit ang Panginoon sa mga may bagabag or bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawala ng pag-asa. Mga kasambreros, marami talagang bad news, maraming mga hindi magandang balita sa pamilya, sa trabaho, sa school, no, kahit sa sarili natin, sa social media, sa balita, sa TV, no, kahit saan marami ang bad news. Pero ito yung patunay na ang Biblia po ay may sangkatutak na promesa, may sangkatutak na pangako ang Panginoon para sa atin. Kung kaya malungkot tayo, siguro, sabi nga dito, no, may malungkot or pagluha sa gabi. Pero pagdating ng umaga, panibagong pag-asa at preskang kaligayahan ang hatid ng ating Panginoon. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Uy, ito po ay pako, mga sombreros, or pako-pako, or fern sa English. May scientific name na Diplasium esculentum. Ito po ang pinakakaraniwan sa lahat po ng uri ng fern. Kasi maliban sa ginagamit ng iba ng bulaklak or palamuti, ito po ay ginugulay dito. No? Ang talbos po nito ay ginigisa lamang o ginagawang tinola, konting magic sarap, konting bawang, konting luya, ay boom, instant ulam na po, mga sombreros. At saka nilibot talaga natin ang isla ng mabaos dito, ha, para makahanap ng pako. Marami din po dito doon sa labasan, pero since may pinuntahan ako dito ay nanguhanan ako. Masarap po ito, mga sombreros. Try niyo po ako. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambridge Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Grampich, or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
Hi, my name is Encyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Toto is really gone. Our vocabulary term is drivel. Drivel. Paano kaya yung sumakay si Toto? Ba't kaya pinayagan siyang makasakay papunta dyan? Ang drivel, mga sombreros, ay pwedeng noun, pwedeng verb. Ito po yung pagsasalita mo na, salita ka ng salita, na mga walang kabuluhang bagay, hindi mahalagang bagay, walang halaga. Walang mga, parang walang kasense na mga bagay ang mga sinasabi mo, mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay nonsense, babble, ramble, etc. At pag ginamit naman sentence ay give up Mr. Dictionary. Instead of studying math, William drivels by talking irrelevant animals like tortoises. Drivel. Tortoise, tortoise, not tortoise. So notice that the final sound is a schwa sound. Tortoise, not tortoise. Yada yada. William. Do you know William Perkin? Si William Perkin, mga sombreros, ay isang British chemist at dahil siya ay may youthful curiosity, ay na-discover niya ang kulay na purple. Si William Perkin, mga sombreros, ang nakaimbento ng kulay na purple, no? May kahawig sa violet or lila. Basahin po natin, no, sa Biblia about purple. Acts 16:14. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshiper of God. Wow. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. No? Si Lord din pala nagbubukas ng puso ng tao para makinig at magkaroon ng interest sa salita ng Panginoon. Mark 15:20. And when they had mocked him, si Jesus Christ, they took the purple of him, or of him, put his own clothes on him, and led him out to crucify him. So yan, purple na kulay ang damit o parang kinuha sa kanya. Revelation 17:4, the woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the filthiness of her fornication. So ito naman, masama naman yung meaning dito ng, or parang ginamit ng babae, no, masamang babae, yung harlot, yung babaeng pinagmumula ng moralidad, yung purple na na kulay. Esther 8:15. Then Mordecai went out from the presence of the king in royal robes of blue and white, with a great golden crown and a robe of fine linen and purple. Ito maganda naman. And the city of Susa shouted and rejoiced. Maraming mga symbolization, mga sombreros, or symbolisms ang purple sa Biblia. Pero according sa research ay parang it represents wealth, it represents royalty, it represents opulence, yung karangyaan at mataas na estado sa sosyedad ng isang tao. Pero yun nga, no, pasalamat tayo kay William Perkin kasi merong na-discover na purple palang kulay na yun. Pero sa Biblia ay na-note or na-document din po ang kulay na ito. Kung kaya, let's read Love and Obey What's in the Holy Bible. French fries nagmula sa patatas, may scientific name na Solanum tuberosum. Kung itatanong niyo, mga sombreros, kung ang kamote at ang patatas ay kabilang sa isang pamilya sa botany, ang sagot po ay hindi. Ang patatas ay kabilang sa pamilya ng Solanaceae family, na ang kabilang, or nightshade family. Ang kabilang po dito ay ang talong, ang tabako, ang kamatis, at lahat ng uri ng peppers or bell peppers or mga sili, mga sombreros. Habang ang kamote naman na may scientific name na Ipomoea batatas ay kabilang sa Convolvulaceae family or morning glory family. So kabilang sa mga ito ang morning glory, ang bindweed, ang dodder. So ang dodder at saka bindweed, mga medyo hindi pamilya sa atin. Pero yan po, no, pero ang mahalaga, no, ang bottom line, meron tayong french fries na kinakain. Magkabilang man sila sa isang pamilya o hindi. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalalang naging pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!